El Filibusterismo, Chapter 39, Wakas. The Role of Youth in Nation Building, Chapters 39, El Filibusterismo. Pahina 325-326. Sa wakas ng El Filibusterismo, nabigo si Simeon, ang leader ng revolusyon, sa kanyang layunin na pabagsakin ang pamalaang Espanyol. Namatay si Simeon at ang nobela'y nagtatapos na may malalim na lungkot at panghihinayang. Pinapakita nito ang trahedya ng mga pangarap para sa katarungan at reforma sa ilalim ng mapanumpil na sistema. Si Padre Florentino ay isang matandang paring Katoliko sa nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal. Kilala siyang tagapayo ni Simeon, ang pangunahing tauhan. Bagamat may pangarap na maibalik ang karangalan ng Pilipinas, mas pinili ni Padre Florentino ang manatili ng kanyang relihiyong tungkulin at maging tapat sa simbahan. Sa kanyang karakter, pinapakita ni Rizal ang kahalagahan ng pananampalataya at pag-asa sa kabila ng mga suliranin ng lipunan. Ang kabanata na nagmamalasakit si Perez sa nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal ay naglalarawan ng karakter ni Kapitan Tiago na ngayon ay tinatawag na si Perez. Ipinalalakas ni Perez ang kanyang malasakit sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa edukasyon ng ilang kabataan. Bagamat may kabutihan, ipinakikita rin ng kabanata ang lungkot at hinanakit ni Perez dahil sa mga personal na trahedya ng kaniyang naranasan. Ang kabanata ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng malasakit at pag-unawa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Pahina 329. Sa buod, ipinaliliwanag ng teksto ang kaugalian ng mga katutubo na isara ang silid ng isang may sakit para hindi makapasok ang init at lamig. Gayunpaman, hindi sumunod si Simeon sa ganitong praktika. Tila takot na ipahayag ang anino ng kasamaan. Nagkukubli sa bahay ng isang alagad ng Diyos. Nilapitan ni Padre Florentino si Simeon na sugatan at may lagnat. Pinagtapat ni Simeon ang kanyang pagtitiis sa hirap. Anito'y naglalaman ng pangako na walang hanggang kapayapaan. Nang makita ni Padre Florentino ang bote ng walang laman, nalungkot siya at nagulat sa kondisyon ni Simeon. Sa huli, nagtanong si Simeon kay Padre Florentino hinggil sa pag-iral ng isang dakilang Diyos na gumagabay sa kapalaran ng sangkatauhan. Pahina 330. Sa buod, sinasabi ni Padre Florentino kay Senior Simeon na may iba pang gamot na maibibigay sa kanya tulad ng morphina at eterna. Ngunit mukhang ayaw ni Simeon na ituloy ang usapan. Habang lumalapit ang kura, nag-aalangan si Padre Florentino. Sa sandaling ito, hinahanap niya ang imahe ni Kristo at nagdarasal. Nang maging handa na siya na makinig, ipinikit niya ang mata at nakatanggap ng pangako mula sa Panginoon. Si Simeon naman, sa kabila ng hirap, nagpasyang isalaysay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Padre Florentino. Ipinakikilala niya ang sarili bilang si Crisostomo Ibarra na inakalang patay na ng lahat. Sumunod ang isang masalimuot na kwento ng buhay na Ibarra kung paano siya umalis sa Pilipinas. Bumalik sa naranasan ang pag-ibig at pag-aalsa. Ang kwento ay naglalarawan ng kaniyang pagkawala ng yaman, pag-ibig at kalayaan dahil sa pakana ng kaniyang mga kaaway sa pamahalaan at simbahan. Pahina 331 and 332. Ipinahayag sa pahina na to ang kayamanan ng Kapitan General ay karangyaan din ni Simeong mapangamkam gahnid sa salapi ang
Kapitan General. Buwaya naman ay katakawan sa Yaman. Simeon galit na galit sa simbahan at sa pamahalaang sentro. Kapangyarihan ayon kay Padre Florentino kay Senior Simeon, patatawarin ka ng Panginoon. Ang Panginoon ay bukal na pinaggagalingan at katalinuhan ng sansibukan. Alam ng Panginoon na nangyari na sa iyo at mangyayari pa. Pahina 333. Ang isang immoral na gobyerno ay humuhubog sa mga mamayang walang nakikilalang pagkatao. Ang isang makahayop na administrasyon ay nagbubuyo upang ang mga tao sa kalunsuran ay walang konsensyang panganinuhan at ang mga kandidato sa kabundukan na walang pitagan sa batas na sinusunod ng bayan ang walang pinag-iba sa sumasakop at sa nasasakupan. Kung nakita rin ninyo ang lahat ng natatanaw ko tulad ng mga kapuspalad na tumatanggap ng parusa sa mga balikat nila, gayong ang krimen ay nililinaw sa kanila tulad ng mga kabag-habag na amang kinaladkad upang ilayo sa kanilang tahanan at sa pilitang magukay ng daan at nagtabo ng hinukay na wala namang katuturan. Pahina 335. Huwag kang magbahala, Senior Simeon, hindi na natutulog ang Panginoon upang ititindig niya ang mga aping dinuhagi ng mga Diyos-Diyosan upang matupad nila ang karahang binalasan ng sunod-sunod at pinadahusdos sa makintab nga misa. Sinong ina ang di matutuwa na ang mga anak ay handa ng tumindig usang ganap ng lumaya sa kadahilang mahina pa ang bagwisang isang mapipipunahan upang ikampay at kaitaasan ang layan ng paninindigan. Taliwas sa dapat asahan, naririnig mo ang kanilang paghahakhakan kapag may isang maralitang hinubara ng kalayaan o binihisa ng pag-uugnayan. Habang matahimik na pinagmasdan ang tila namamahingang kaluluwa na nakaratay, matahimik nga bumulong si Padre Florentino na kaisipan tungkol sa kabataan. Nasaan ang kabataang mag-aalay ng kanilang pinakamalagang panahon? Nasaan ang mga kabataan na buong pusong maghahandog sa sarili nilang dugo upang palinawin at ilog-ilogan sa mga kahihiyang pinagtatampisawan, sa mga krimeng pinaglulubluban at saka tutang pinaglulunuyan? Ang talata ay naglalarawan ng isang pari na natuklasan ang isang nakatagong kayamanan habang ang mga tao ay nakikiisa sa mga dasal. Naglakbay ang pari patungo sa isang mataas na lugar kung saan nakita niya ang malawak na karagatan. Mahahalina siya sa kagandahan ng paligid, ngunit nararamdaman din niya ang kalungkutan. Naririnig din niya ang mga bulong ng mga kaluluwa sa gubat at nagtapon siya ng kayamanan sa langit. Sa huli, nagpahayag ang pari ng kanyang determinasyon sa bantayan ang kalinisan at karagatan at mananatiling matatag sa kabila ng pag-aapi ng lipunan. Isinalin sa Pilipino nina Teoderica Espinoza, PhD in Literature, Januario de Guzman, MA in Language Teachings, Francisco Odolio, MA in Literature.